Nakita Hello, yung comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Yan, kasama ko ngayon si Mick Fajardo. Hello Mick, Happy New Year, Merry Christmas, Happy Merry Christmas. Holidays. Sorry, ang gulo ng kwarto. Ayan, Yan napansin nyo na sa likod ko. Puro dumi. magulo na ba Hindi yan? ako, naka, Wala yan sa kwarto hindi ako, naka, namin. hindi ako nakapaglagay ng background eh. Kita tuloy Okay lang yan, maganda yung naman buong. para match tayo parehas na white. Ayan, so ako si Oo Mel nga. Kasipit again and kasama ko si Mick Fajardo. We are Indie Comics Podcast. Alam ko medyo busy yung mga tao ngayon sa Pilipinas. Kaya medyo bigla ang live. Pero masaya kami na makapag episode. Siguro ito na yung year-end episode natin, Mick, no? Baka ito na yung huli. And hello RH Oh, Kilantang. Hi guys. Yung aga Ayan. ni RH. So, Hello. oo, meron tayong special guest ngayon. Papakilala ko lang yung ating special guest. Basahin natin yung kanyang introduction. Yan. So, Kim Carlo Chua, aka Kana Kisaragi, is a 2D animator, 2D illustrator, comic artist, and indie publisher. They have worked on both Western and Japanese animation projects like My Little Pony the Movie, Castlevania, Boruto the Next Generation, and Touken Mm. Ranbu the Animation. They also manage a comic group called Rainbow Pages and publishes their own indie comics to be sold at local events. Their current working title is Eon, Cruel Cafe, and will be releasing a new title called Chroma Coven. Yan. So welcome to the show, Kana Kisaragi. Hello Hello po. everyone. Good evening po. Yan, Ayun. hello sa mga nanonood. Hello, Ayan. So, hello. Good mm, evening. bago tayo magsimula, i-share muna natin yung link nasa Indie Comics Podcast Facebook page para mas maraming makanood. And shout out sa mga nanonood currently na meron na tayong 5 na nanonood. And pag i-share natin to mas lalong dadami. Ayan, so habang sinishare namin yung link, I'd like to remind everyone na yung Indie Comics Podcast ay merong YouTube channel. So search nyo lang Indie Comics Podcast with a K. And nandun yung mga episode. Yung kung halimbawa may na-miss kayong episode na, or ito, hindi nyo na paumpisa, pwede nyo siyang panoorin ng buo sa Indie Comics Podcast YouTube channel. Meron din kami sa Spotify, Google Podcasts, iTunes, and all your favorite podcast platform. Yan. Okay, Kim, Yes po. kumusta naman? How's your Christmas? Ay, okay naman. Ano lang, very pagod. Pagod lang. Pagod pa Oh, din. medyo Kasi busy. Oo. may pasok din kasi kami nung ano eh, bago mag Christmas Eve. Actually, Hmm. kahapon tsaka bukas may pasok din kami ulit. Grabe Kaya naman. pagod, ano lang. Ganyan ba sa Oo. ganyan ba sa animation? Medyo walang Ay, Christmas ano, break. hindi ko na-update. Hindi, ano eh, parang ano na ako ngayon. Isa na akong corporate slave. Bali, ano, Or previous yung 2D animation. Pero kung animation, mm, ganun din. May pasok din kami kahit Pasko. Kaya ganun mm, talaga. mm. Kailangan nating mag, Yeah. magsipag. Kasi, Nung nagtatrabaho pa ako sa call center noon, grabe, walang pahinga. Pwede akong pumili mm, kung ano yung gusto kong i-rest, yung gawing rest day. It's either Christmas or New Year, pero hindi pwedeng pareho. Arcan Knight, Pagka ganun, first, pag ganun, hello. walang ano, no, walang Christmas shutdown pag sa ibang ano. sa iba Sa amin wala. kasi sa office namin, may shutdown kasi sa amin. Usually depende sa client. Sa Sa Pero, amin Centos ngayon, wala. may offset lang. Na offset. timing na yung day off ko, talagang sa Wednesday. So, talaga tinamaan niya yung 25 tsaka yung 1. So, in-offset ko yung 24 tsaka 31. Ayun. Mm. OT-OT Yung na mga lang, ibang ganun siya. yung mga ibang industry naman, nag-aano sila force leave. May pasok talaga pero pino-force leave para tuloy-tuloy. Sa mga Ay, schools amin ganun. ganun. Mm. Ako Okay, lang ganun. Kana. Let's talk Hmm. about your origin story. Ay, Kailan ka kwentuhan mo kami, kailan ka sige. nagka-interest sa art or sa comics? Bale, mahaba-haba 'to.
Bali ano, nung bata pa ako, talagang mahilig na ako mag-drawing. Ano pa ako nun, parang kinder pa. Parang hilig ko nun ano eh, parang lagi akong tumitingin ng ano, hindi ko alam kung naabutan niyo yun, yung parang, di ba, yung Marvel, may comics, yung X-Men. Parang meron Mm. silang parang children's book na X-Men. Yun yung una ko naabutan. Tapos yun yung nagsimula yun. Tapos Mm. nung Yun yata habang yung parang tumata pocket size na ano, na comics. Kasing laki parang, ng oo. K-Zone, gano'n. Oo, parang gano'n siya. Tas Mm. habang tumatagal tumitingin ako ng ano, ng Marvel. Tas nung mga bandang high school na ako to college, parang nag-shift yung interest ko to anime tsaka manga. Tas nung pagdating ko ng college, hindi ako nag-art course actually. Ano ako, nag-HRM ako kasi may scholarship. So kinuha ko yung scholarship. Pero gusto ko pa rin ng art. Tapos Mm. nung pagdating ko ng ano, ng college, nung mga bandang fourth year, nung pag-graduate na ako, pinursue ko na talaga yung art. Tas dun ako nagsimulang gumawa ng sarili kong ano, stories. Like ano, parang ano yun eh, hindi undiscontinued kasi yung titles na yun, pero nakarating sa ng Comic-Con in one way or another. Parang nag-start ako sa Comic-Con, ano eh, oh my God, age reveal. Ano na, mga 2015, gano'n. Pero Grabe ka Rainbow naman. Pages talaga. Nagsimula kami Oo, sa Comic-Con mas maaga, eh. Ako 2007 saan? yata ako. Ay, talaga ba? Ano Oo. talaga? Ano pala Sa eh, UP pa, ano, UP bahay ng alumni pa kami. UP, ayun. Mm. Ano pa ako nun eh, ano pa ako nun, nag-aaral pa ako nun. Hindi man tayo pwedeng ano, Oo. yung drawing ko nun nung mga panahon yun, ano pa, ting-ting pa lang. Tapos nung mga habang tumatagal, tapos naging regular na ako sa Comic-Con, tsaka sa ano, tapos nagkaroon din ng Comiket, tapos Mm. nag-Comiket din ako. Tapos habang tumatagal kasi, parang yung nagkaroon ako ng ano, members. Tapos yung members ko kasi, ano sila, gumagawa pa siya ng comic niya. Tapos ang nangyari para matuloy-tuloy namin yung budget sa pagte-table sa cons kasi syempre hindi naman mura yung mga ano, yung mga tabling. Nag-shift ako to making merchandise, mga paper mercs, mga stickers, gano'n. So Mm. yung latest yung may character sheet tsaka yung cover, yung Cruel Cafe. Ginawa ko siya nung ano, 2020, late 2023 nag-start yung production niya. Tapos nung 2024 ko siya na-publish actually. Tapos, Hmm. pero nung mga panahon na gumagawa ako ng ano, ng stickers mostly, mga ilang taon din yun, parang siguro mga Mm. 2, 3 taon din akong na ano, gumagawa ng stickers na kulang lang idikit ko na hanggang ano, hanggang pader ng ibang bahay. Para lang ano, makapag-ipon ng pang-table sa con. Pero ngayon Mm. nagbalik ako sa paggawa uli ng comics kasi ano eh, iba talaga eh, 'pag comics yung ginagawa mo, iba pa rin yung ano eh, yung meron kang shine-share na kuwento mo. I mean, puwede ka Mm. naman kasing gumawa ng stickers na may story, pero hindi naman magigets ng tao yung storya kung hindi nila nababasa. Oo. Like for example, sa comics or as novels. Pero kaya sabi ko, ano, gawa na tayo uli ng comics. Mm. Ano yun, So, ang parang, yung ano mm, na ulit yung pinakauna mong title na nilabas sa isang convention sa Comic-Con? yung ano, ngayon, yung last, ano siya, yung Aeon Cruel Cafe, yan talaga yung ano, parang main title ko ngayon. Yung mga Mm. previous kasi diniscontinue ko na. Pero ano din, nakarating naman sila dun sa ano, sa mga brochure ng Comic Con dati. Mm. Pero ayun, since parang ano eh, parang medyo parang nag-reset yung mga tao after nung pandemic. So ayan, yan yung Paano mo latest. paano mo nalaman na may Comic-Con? How did you discover yung mga comics events, ganyan? Oo nga, hindi ko rin maalala, wait. Ano yun eh, college ako nun. Pero Mm. nagsimula siya sa ano eh, yung sa group ni na Ray Magbanwa, yung Mm. PJMA, tama ba? Parang Like kung yun. Kasi meron yung Pinoy Jokes manga art, mm. parang yun ata yun. Tapos mula dun, inalam ko kung paano pumunta ng Comic Con mismo dun sa bayanihan.
Tas nung pagdating ko dun tsaka ako na-curious kung paano gumawa nung sariling comics. Tas dun na siya nagtuloy-tuloy. Mula dun sa Okay. first napunta ko talaga ng Comic-Con. Mm. So Parang nung nagpunta ka 2013 sa ata Comic-Con, yun. nung pumunta ka nung sa Comic-Con, hindi ka pa as seller, attendee pa lang. Mga ilang events Tapos, din yung attendee lang talaga ako. oo. Tapos nagbenta ka ng, tama ba, stickers o comics na agad yung binenta mo sa Comics Comic-Con? agad. Comics agad. Gumawa talaga ako Mm. ng comics for selling. Pero discontinued na siya. Ano siya eh. Title nun Blood Princess. Oo, yun yung title niya. Blood Princess. Oo. Oo. So, paano kung Tagal na halimbawa, yan. Kana, gusto namin bumili ng old works mo, yung Blood Princess. Pwede pa ba silang bumili o hindi mo na siya nilalabas talaga? Pwede naman. Pero 3 chapters lang siya. Tapos tinigil ko na rin yung story niya kasi ang surprise kasi nun is yung Aeon Cruel Cafe, siya. Part siya nung IP na nandun din yung Blood Princess. So yung Blood Princess, another series siya on the same world ng sa Aeon Okay. Cruel Cafe. Parang So, ganon. nasa iisang sila. Nasa isang sila. Nasa isang mundo sila. Isang timeline sila. Ayos. Ganda yan. So, paano ka natutong gumawa ng comics? Kana? Nag-aral ka ba sa mga tutorials online, mga Oo. books, o trial Lahat. and error Lahat lang, ng sapak agad, ganun? lahat ng binanggit mo, ginawa ko. So, ginawa ko yung kung ewan na alam niyo yung mga how to draw manga na libro na nabibili nun sa National. Binili ko Oo, lahat. Ano alam. yun? Meron time na bumili ako. Tapos meron ako nakilala na merong ganun. So, ginawa ko, pumunta ako hinimam ko lahat ng kopya niya nun. Tapos pumunta ako sa mga photocopying store. Pina-photocopy ko lahat yun. Tapos ini-staple bind namin siya para kasi nun eh, hindi pa sobrang dami nung magkukuhaan online. Tas ganun Actually, din yung nangyari sa iba. Nakaka-relate ako dyan kasi nung dati, wala akong pambili talaga eh. Nakikita ko pero wala akong perang pambili. So, yung isang kaklase ko noon na nangongolekta ng Culture Crush, kasi may section sa Culture Crush na how to draw. Isineserox ko lang yung yung part na yon. Yung tutorial Ay, nila, yung Culture how we Crush. draw. Oo. May Oo, mga naalala ko tutorial dun yun. Hindi ko natapos yun. Pero meron nun sa library namin. Hindi ko alam kung paano may naligaw na Culture Crush sa school na parang ang focus ng school is more on parang mga math tsaka sciences. Pero may Culture Crush dun sa library. Tapos yun yung lagi kong hinihiram hanggang sa magkagulan-gulanit na siya. Tapos nawala na siya. Oh, ganda. Sobrang nun, sobrang influential. Dapat ka may gumawa Oo. ng ng isang documentary about the impact of Culture Crush Oo. in the Tsaka art community kahit in the Philippines. may man lang, yung sana meron makagawa makagawa sa nung omnibus nung kada story. Kasi ang dami nun eh. May isa doon na parang alam ko kuwela siya nung simula, tas naging intense kasi yun eh, one day isang diwa, yun alam ko eh. Naabutan ko na part sa live, yung hinihiram ko yung libro, siya, parang comedy siya. Tas meron ako nakitang isang issue ng Culture Crush, nagkasapakan na yung may kalaban na yung bida. Yun yung naka-double spread siya, yung sa likod, yung kay Alodia. Tapos yung Ata isang yun. part, meron ata ako nun, kaso nandun sa bookshelf. Pero yun, parang basta naglalaban sila, tapos parang may powers na sila. Hindi ko alam kung tama yung naalala ko. Pero yung isa sa kulay, parang fire yung kanya. Sila naman kulay blue. Tapos yun, naglalaban sila. Pero yun naalala ko. Tsaka yung Cat's Trail. Sayang nga na hindi na natuloy yung One Day Isang Diwa eh. Pero at least yung Pasig, saka yung Cat's Trail, tuloy-tuloy pa rin. Nandito pa, oo. Tuloy-tuloy pa din siya. Sige, Mick. Hindi, ano ba? Hindi, paano ba? Yung sa Culture Crush, naalala ko nga yung din nun. Yung mga magagandang stories din. So, nag-collect din ako before din. Actually, meron nga ako binili nung pandemic. Di ba may puso yung mga online selling sa marketplace. Nakachempo ko ng dalawa na talaga, sinsealed pa. Nabili ko na 300 each. Ay, swerte mo, Mick. Hindi mo mabibili ng 300 ngayon yun.
Ayun nga, Oo nga, dalawang okay issue yun. na. Yung 15 yata yun, tsaka yung, yun nga yung spread, yung double spread yung kay Alodia. Oo. Andito siya sa shelves, hindi ko mahalongkat pa eh. Oo. Yung mga funny comics ka, binibenta nila ng 300, as much as 1,000 kapag medyo luma na eh. Na yung mga 80s na Tapos funny sealed, comics. tapos sealed pa, no? Yun yung mga Mm. ganda eh. Oo. So, yung sealed talaga. Pero dati, magkano lang ang funny comics? Parang 10 piso. 758, ganyan. 15, ganun. Shout out kay Mm. Mau, good evening. Sabi niya. Hello, Mau. Hello. Oo. Yun. Sabi Abutan ko ni- din yung yung, di ko lang kung familiar kayo din eh. Di ba may Culture Clash? Tapos nagkaroon din ng isa pa na, ganun din siya. Mangaholics. Yung title. Mangaholics, Yung name. oo. Oo. Tapos Nabutan yung ko din yung Questor ani yung Questor yung ani- hindi ko ni- naabutan. Mm. Yung Questor yung hindi. Yung Mangaholics yung nakita ko. Kasi may mga isang doon na magandang art. Hindi ko alam kung si Sir Jan yung may gawa nun. Pero feeling ko kanya yun. Mm. Basta naabot ako ba din yung yung Ninja Girl ko. Yun yung gustong gusto kasi sobrang manga nung style. Oo. Ang Kahit na gagaling comedy nun. siya. Oo. Ang galing. Sabi ni Jodo Agdepa, hindi ko alam talaga yung pronunciation nito. Sorry kung nabubutcher ko. Merry Christmas. Gift and Merry Christmas. ano to? Snowman. Snowman. Snowman yan. na Happy holidays, scarecrow. Paulo Heras. Yan, shout Hi out Sir sa Comic Paolo, Ed. happy holidays po. Happy holidays. Happy holidays. Charles Julian B. Lianto, architectural Actual digging sa digging mga sa bin mga sa bin. book sale or national for loose comic books and Eh, magazines. alam mo, may Oo, may kwento ako dyan before. Sa Philbars yun. Doon ako Mm. nakabili ng Andong Agimat na worth 25 pesos. 25 Yung pesos? yung first edition nata yun, yung puti yung cover, yung puti yung line art, tapos red yung background. Andong Agimat 25 na first pesos. edition is red yung cover. Oo. Tapos Maghalong yung close up sa mukha ni Andong. Ito, nandito. Buti nakita ko kagad. Gusto lang ni Mickey mag-flex ng collection niya. Si-flex ko talaga to kasi luray-luray na nga kasi nga lang to eh. Nabili ko lang to sa Philbars. Yan. May ganyan din ako, Mick. Nabili ko sa UP, bahay ng alumni. Nung Luray bagong nga release. siya. Tapos medyo naninilaw na siya din talaga. Tapos nag-post ako dun sa IKM pa na groups. Sabi ko may nabili akong gantong comics na worth 25. Tapos yan nga tinanong ni Sir Jerry yun na saan mo nabili ganyan. Sabi ko sa Philbars. Tapos ko, balik ko ba sir? Ibalik ko ba? Kasi pwede naman, willing ako magbayad din ng full price kung kailangan kung if ide-demand. Sabi niya, no need. Tapos tinanong lang niya kung bakit nga 25. Sabi ko, hindi ko alam. Kinuha ko lang din. Baka Kasi nga, nagkamali, Mick, no? Oo, yun na nga eh. Sabi ko, baka nga nagkamali din sa nung price tag. Pero sabi ko, hindi ko napakakawalan yan. 25 pesos lang yun eh. May time din na kapag nagsusuper sale si National Bookstore, nakakabili ako ng mga trade paperbacks, 100 lang. Tapos yung mga makakapal, 200, mga hardbound pa. Pero tinigil ko nang bumili ng libro kasi karamihan hindi ko nababasa eh. Mga artbook. Sa amin naman, wala na rin talagang paglagyan. So medyo nagtigil din ng konti. Ayun. Ikaw, Kim. Kana. Ka ba? Nagko-collect ka rin ba ng mga libro, artbooks, comics, ganyan? Ang dami. Wala lang ako masyadong storage, pero ang dami. Hindi ko alam kung familiar kayo doon, yung, alam mo yung parang ukay-ukay siya na Japanese surplus. Tapos, ang dami nung niya, parang meron siyang mga manga. May manga section siya. Tapos tigwa 100 yung manga niya. So, Saan ginagawa ko. Iba yan sa sa Japan Home, ganun? Hindi sa Japan Home Parang Pero Japan surplus siya. Alam ko nasabi siya ni Miss Joanna. Nakwento siya ni Miss Joanna. Basta tigwa 100 lang siya na manga. Tapos, ang problema lang, raw siya. Wala siyang translation. Okay Pero, lang yun. pumupunta ako doon, hinahablot ko yung mga makikita kong, sabi ko, kompleto to. So, minsan pumunta ako doon, nakita ko ng Paradise Kiss. Tapos volume 1 to 5. Kinuha ko bigla.
Tapos dumiretso akong counter. Sabi ko, kukunin ko po siya lahat. Ganun siya. Nagulat sila, no? Oo. Ay, Oo. Tapos isa na namang otaku. pag may sale din sa mga sa fully book, ganun din, nag-a-added, kumukuha din ako. Tsaka pag nag-sale yung national, so minsan halo-halo yung mga manga ko tsaka mga comics. Mm. Pero yun, nakakakuha ko minsan ng mga tigo 100, tas may times sa pag may sale, nakakuha ko ng madami-dami. Hindi lang lagi-lagi kasi nga, hindi rin nagbumura yung mga paper, mga libro ngayon. So, Oo. Minsan swertihan, tsambahan na nakakakita ka ng oo, sobrang mura, no? Pero ako ngayon, oo. tinigil ko na talaga, pinipigilan ko yung sarili ko kahit sobrang mura kasi Hirap nga, eh. dami ko ng librong hindi nababasa. Plus yung asawa ko Oo, pa, marami sa akin rin din. siyang libro. Ganyan din yung Hindi, problema ganyan din yung problema ko nung nagsama kami ni Trisha rito. Ang dami namin libro, yung isang shelf, meron pa kami rito yung hindi na kasya sa shelf. Tapos may mga kailangan ng duplicates pa. library. May mga duplicate pa na parehas talaga. So, kailangan namin ibenta yung iba. Yung mga So, duplicate, so nag-settle kami rito, nagbenta kami. Binabenta naman, pero meron pa kami rito mga doble pa eh. So, kailangan ko pa ulit, i-inventaryo. Pero yun din yung isa sa struggle din pag sobrang dami mo Ibenta ng yung doble para makabili ng bago. Oo, ganun lang yun, Mick. Mapapalitan lang yan ng ibang libro. Oo. Ayun Kaya na nga, dapat hindi, ibenta yung doble. at least mas practical, hindi na mapapalitan na ng mas na hindi na doble. Sabi ni Julius Sempio, magandang gabi sa inyong lahat. Advance Happy New Year. Shout out sa Pulsar Press Comics. Ay, kasama ka ba doon? Oo nga. Kana? Isa ka sa ako, part ako ng Pulsar Press. Isa ako sa mga co-founders ng Pulsar Press Comics. Yon. So, yan. Si Julius, si Mau, mga yan. Tsaka si Chuck. Si Ray, si GN. Sila yung, tsaka si Nino. Yan, sila yung mga Nakwento nga ni GN sa amin yung nag-share rito recently. GN or si James Wolf. Si James Wolf, oo. Nakwento nga niya on how they form nga yung group. Pero ikaw tatanungin ka namin, paano niyo ba siya na-form din? Kasi sabi mo kasi sa mga co-founder. So, gusto ko rin malaman on your paano niyo na ganun din siya. Kung paano yung kwento niya. Pero ako kasi, dumating ako sa Pulsar Press. Siya, yung official na pagsama ko sa lawas nung Peacoff. Nung Peacoff ako officially naging part ng Pulsar Press. Pero before Peacoff, nagkikita-kita na kami na GN, na Mouse, nagkukwento-kwentuhan. So, yun. Parang nakakailang event na lagi kami magkakasama. Tapos nung Peacoff, sabi niya, sama ka sa amin. Sabi ko, meron? Tapos, kunento niya yung tungkol sa Pulsar. Sabi ko, sige. Tapos, ayun. Fast forward today. Yun yung mga panahong madali akong kausap. Sama ka, sige. So yun, naging part na ako ngayon ng Pulsar Press as one of the co-founders. Ayun. Ayan. Kim, ano sa tingin mo ang advantage ng Pulsar Press as compared to mag-isa ka lang na nagmamarket ng sarili mo and uma-attend sa event? Para sa yung mga advantage kung ang advantage niya is kasi sa Pulsar kami, equals kami since mga co-founders kami. So, parang iba yung parang alam mo na merong tao na parang kumbaga kasi parang at its core naman kami mga indie publishers kami. So, parang usually parang sanay kami na mag-isa. Pero nung nasa Pulsar na kami, parang alam mo na may nagbo-boost sa'yo kahit na kahit na hindi kami lagi magkakasama. Pero meron taong nagbo-boost sa'yo, tapos meron nagbibigay ng mga opinion sa mga next na gagawin mo, ganun, or pag kailangan mo ng help. Yun yung difference nung nasa Pulsar na ako ngayon compared nung parang solo ako na minamanage ko yung group ko as sa Rainbow Pages. Kasi nung minamanage ko yung sarili kong group, parang mostly ako rin yung gumagawa ng legwork. So parang from marketing to procurement, tapos yung logistics ako yun lahat. Pero dito sa sa Pulsar,
medyo nababawasan siya ng konti. Mm. Although siyempre ano din, hindi naman maiiwasan yung sarili mo pa rin promote kasi may sarili pa rin kaming mga brand. Pero ang laking tulong na meron kang mga kasama. So, Mm. hindi mo nadama yung feeling na mag-isa ka, Mm. pag yung Mm. sa ganitong mga event. Yeah. Na-mention mo Nasubukan kanina na may group ka before. Sa paano bang Mm. nangyari? Umalis ka dun sa previous group mo or nag-merge kayo or Hindi. anong Ah, nangyari? ano pa din, nandito pa rin yung group Mm. na yon, yung Rainbow Pages. It's still the same. Ang nangyari lang kasi is nag-hiatus yung isang member. Tapos Mm. yung iba, yung most members ko naka-hiatus and inactive yung iba. So ako yung parang pinaka-active. So since ako rin Mm. naman yung gumawa actually nung group, so parang wala naman masyadong naging conflict dun sa transition from as Rainbow Pages going to be part ng consortium ng Pulsar Press. So if ever kunwari they decided to come back, pwede sila mag-join din with Pulsar or i-ano mo lang din yung group nyo or both? Ano yun parang ang mangyayari nun is ano pa rin sila, part pa rin sila ng group ko. Pero at the same time, part din sila ng Pulsar. Pero kumbaga parang under sila sa akin. Tapos ako yung directly na nasa Pulsar. Ganun siya. Yan, ito si Mick, hindi rin siya bago sa mga group. Ako din, may mga nasalihan din akong groups. And Kasi halos same din yung setup din, hindi rin nagkakalayo. Pero ito yung isa sa mga insights ko about groups. Kasi nung time na nagsimula ako sa Comic Con, mag-event, ang dami kong nailalabas na na comics, bagong gawa, ganyan. Excited ka. Tapos nung nasama na ako sa mga groups, parang okay lang naman na wala akong gawing bago kasi may table naman yung group namin. Sila may bago, ako okay lang na walang bago. Yun actually, yung sa akin. totoo eh. Totoo yun. So, may tendency na na magiging complacent kayo kasi parang meron naman akong grupo, okay lang kahit hindi ganun ka-effort din yung gagawin ko. So parang hindi na rin masyadong yung output din. Ayoko, lang naman to, opinion din. Baka hindi naman same with other creators, di ba? Pero may ganun din mga instances na pag sa group ka nga parang complacent. Dito naman mga grupo, lalo na kung tropa mo din, di ba? Parang chill lang tayo, ganyan. Pero meron din minsan na parang may competitive among groupmates. So parang pag may ginawa kunwari si Patrick kasi ka-group ko, may ginawa yan something, kunwari yan si Ligambal, kasi talagang pumutok. Siyempre ikaw ma-encourage, okay, gagawa rin ako ng ko. So parang may namomotivate ka din with ganung may parang inner competitive doon within the group, na pag may gumawa na someone na okay, pwede kong gawa rin ako ng para at least lahat ng nasa table, we can, yun, collective talaga na mamamarket nyo kasi kayo lahat na gumawa ng maganda. Patiin natin yung mga nagko-comment. JB bonus, happy holidays comics people. May Shanghai pa ba kayo? Mick, may Shanghai pa ba dyan? O spaghetti na lang naiwan? Wala, hindi kami nag-spaghetti ngayon. Pero may Shanghai kami. Magbabalot pa lang. Ikaw Kana, meron pa bang Shanghai dyan? Magbabalot pa lang kami. Magbabalot. Medyo late babalutin yung Shanghai. Pa lang. Medyo pang late. New Year. Pang New Year yung Shanghai. Pang New Year po, pang New Year. Yung wala kami Shanghai nung Pasko. Yung Pasko makunat. Makunat na yun. Yung pang New Year, Yan sabi ni Mom, too many books, too little space is a mood. Ayan, totoo yan. Totoo. Actually, na-experience ko yung nangyari sa inyo, yung parang naging complacent, nagkakaroon ng complacency pag yung merong libro yung ibang kasama. Pero ang na-realize ko dun, medyo late ko siya na-realize. Feel ko mali ko rin naman yun as an artist and as yung leader din ng group namin na parang hindi as parang kung meron kang group, kung nasa group ka or ikaw yung leader ng group, hindi porket merong comics na ginagawa yung group members mo, hindi ka gagawa ng sayo. Kasi kung halimbawa, nagfo-focus ka nga masyado sa sa pag-manage, at the end of the day, meron kang mga story na gusto mo pa ring
i-share. Tas ang nakikita lang is yung sa iba. Mm. So, ideally kung kaya i-share mo pa din yung kwento mo kasi ano, eh, hindi lang naman tayo ano, eh, parang business people or mga tao na nagbebenta ng libro sa event. At the end of the day, mga ano pa rin tayo, mga creators pa rin tayo, comic creators Mm. and artists. So, as much as you can, i-share niyo pa rin yung stories niyo. Mm. Yun yung sa mga natutunan ko the hard way sa current group ko ngayon. Isa rin sa mga napansin ko nung time na nag-group na. So, marami kang, kapag solo creator ka, yung comics mo lang yung nasa harap mo. So, konti lang yun. Konti lang pagpipilian. Kapag grupo kayo, ang daming nakalagay doon. So, napansin Yun ko nga. in terms of sales, mas konti yung nabebenta ko pag as a group yung yung table kasi nga ang daming pagpipilian eh. Kumpara sa kung gawa mo lang, konti lang yun. Tapos yung tingin ng tao, konti lang din. Mas mabilis ibenta. Pero hindi ko alam kasi kung paano yung balance nung pag may group sa individual. Kasi kung solo ko lang, syempre, ikaw magbabayad ng table. Pero yung ibebenta mo ba, mag-ano ba siya dun sa magiging equivalent, magko-convert ba siya into sales? Ewan ko, baka depende rin situational din yung pagbebenta din. Mm. Pero Andun may din mga talaga. mga disadvantage din, yung disadvantages din pagka lalo na kunwari pagka yung isang kasama mo mas maraming binebentang bago or like parang meron ka namang bebentang stuff like meron kang comics pero hindi siya yung totally bago. So 'di ba mas mahirap na siyang ibenta pagka kunwari Oo. lalo na Pag luma kung na. series. Lalo na kung series parang karamihan yung ibang bumibili meron na. So medyo mahirap nang ibenta tapos yung kagrupo mo may bago labas off the press. So syempre mas mabenta yun. So parang medyo may lugi rin ng konti. Pero ewan ko sa akin kasi hindi ako masyadong nababother din kasi parang mas satisfied ako pag yung bago talaga anyone from our group kung sino may bago. Ano talaga ako parang satisfied na ako sa ganun din. Basta minsan nga ini-encourage ko pa, inaano ko pa na parang bebenta pa yan, ganyan. Mas ano pa yan Oo. kasi I mean, kasi kagrupo mo iba yung feeling din eh. So, masaya pag nakabenta ka ng sarili mo, pero syempre, di ba, kung may iba na may bago, sila yung mas may opportunity na magbenta. Masarap din sa feeling na nakikita na nakakabenta din. Oh, kapag ikaw yung may bago, ikaw naman yun magiging Oo, bida parang may ganun parang ito yung ito yung chance mo ngayon. Tapos sa ibang event, yung kagrupo mo naman din, ganun. So parang ganun lang din yung feeling, parang pasabay lang din kayo magiging satisfied din. So yun lang. Pero ewan ko, depende rin sa kagrupo. Syempre, may mga iba din na ibang situation din. Minsan hindi naman din same with other. Yes. Ang key dyan, dapat kasundo mo yung kagrupo mo. Otherwise, pare-pares kayong mahihirapan. Oo, ganun Tama. dapat. Tsaka importante na kahit tawa pa kayo or magkagrupo kayo, kailangan professional pa rin kayo at the end of the day. Kasi at the end of the day, parang you're still selling a product. So, parang saktong halo ng professionalism tsaka tawa pa. So, pag yung pag output or work, ganun talaga. Pero pag tawa pa, ganun. Ganun siya sa akin. Yeah. Punta naman tayo, Kim, sa animation. Napunta ka sa industry ng animation. Kasi, naalala ko nakita kita dati sa 9 Lives Animation. Oo. Ngayon, Studio 9 Lives na. How Oo. did it came to be? Paano ka napunta doon? Kwentuhan mo naman kami kung paano ka napunta sa animation. Ano yun, bali, yun nga, naghanap ako ng career sa art. So, parang una kong tinry is maghanap ng mga course ng course na parang mga short courses na related sa art or sa animation itself. So, initially, mag-aaral ako dapat ng animation sa UMAC, pero ang mahal pala. Kahit na parang mura lang siya, pero yung travel mo, tsaka yung mga ang mahal. So, nangyari, nag-short course ako ng animation. Tas after nun, hindi na ako agad nag-animation na studio.
parang nag-ano muna ako, naghanap muna ako ng ibang work saglit. Tapos, Mm. nung nakita ko ng opening sa sa Western Animation Studio, nag-apply ako dun. Tapos dun ako natuto ng animation itself. Pero hindi 9 Lives yun. Bali 9 Lives yung after nung previous studio ko dun. Yung una kong studio is Mm. Outro. Dun yung MLP the movie. Okay. Tas, So, tas ako nag 9 saan, Lives. saan ka nag-short course ng animation? Sa ano siya? Hindi ko alam kung buhay pa yung Asian College, yung Asian. Oo. Kasi Ako balita ko nag-iba daw, nag-short nag-rename sila eh. nag-short course ako sa Toon City Animation. Second batch kami. First batch sila may lugalang. Actually, kung Oo. kung may mga nanonood dito tapos gusto nyong matuto talaga ng animation, sa Toon City Animation kayo pumunta kasi talagang in-depth yung ituturo sa Oo, inyo sa totoo. animation. Medyo mahal lang tapos saglit lang yung time frame pero siksik yung course. Sabi nung mga naging kaklase ko, nag-aral sila ng animation sa Binild, ganyan, sa ibang mga schools. Kulang pa Sabi din. nila, mas marami silang natutunan dun sa maikling Toon City Animation course kesa sa inaral nila ng isang buong course sa school. Oo, kasi industry talaga yun eh. Kasi di ba Industry. pagkakaintindi ko, yung Toon City, siya, double siya as a school tsaka studio. Kasi Mm-mm. may nakatrabaho ko nun sa Top Draw. Ano sila eh, makipakinggan, nagmo-moonlighting sila. So, nasa Top Draw sila, pero nasa Toon City din sila. So, Mm-mm. umaga, nasa Toon City, hapon, nasa Top Draw. Oo. So, dala-dala yung ID nila. Kaya, Kapag familiar ako doon sa Toon City. kapag magaling ka nga doon sa training, i-absorb ka na kaagad sa Toon City, may trabaho ka na kaagad eh. Mm. Kaya yun yung ginawa ko nung nabawi ko na yung ginastos ko doon sa training. Umalis na ako. Okay na yun. Kasi mahirap yung trabaho ng animation. Sobrang Mahirap. ang taas ng quality na kailangan pero hindi naman ganun kalaki yung sahod. Sabi ko, hindi Bawi lang sulit. yung sahod. Hindi sulit to. Sabi ko, yung effort na binibigay ko, ang binabayad lang nila pang pandesal at kape lang sa umaga. Kasi puro ako fix up eh. Puro ako fix Yun nga. up, laging revision, tapos yung revision walang bayad. At paano ako mabubuhay niyan? Hindi Wala uso bayad dun ng yung vacation sa inyo? yung revision, yung fix up, walang bayad. Pero hanggang yung per folder lang yung binabayaran. Kapag may bago kang Di ba dapat folder, ay depende. Depende ata sa client. Kasi alam ko dapat pag yung unang fix up o yung unang retake may bayad, yung mga sumunod yung wala na. dun sa Toon Depende City, siguro. hindi. Nung time na nandun ako, yung folder na binigay sa'yo, babayaran sa'yo yon kapag binalik mo na. Pero kapag may fix up yon kahit na nakailang fix up ka, walang bayad yon. Tapos, kapag pinagawa na sa iba, babayaran na nila yung bagong gagawa. Ganun siya. No, hindi ko Hindi ba ayoko pwedeng na ganun. mag-iba ka ng pangalan para ikaw din yung tatanggap tapos babayaran ka. Palit ka Grabe. manager. So, pwede pala nilang samantalahin din yun sa ikaw lang para wala ng bayad. Ay, nako. Hindi, may mga Nako. din dyan, mix sa animation, may mga tricks silang ginagawa. Kapag bago ka, sa'yo binibigay yung mahirap dahil kailangan mo daw matuto. Matuto. Oo, Kailangan mo tapos matuto. Pero yung mga tapos veterano, madadali yung kanila. yung mga veterano, nasa kanila yung mga madadali. Like, okay. Edi, dapat Kasi baliktad. kasi parang tenured na. Naranasan ko na yung hirap. So, ito na lang sa akin. Nakakapili Okay, gets sila ko ng na. folder, ang laki-laki ng kinikita nila, samantalang yung mga baguhan, sa kanila yung may term na tinatawag doon, yung barangay. Sa kanila binibigay yung barangay. Maraming tao sa animation. Pero yung bayad nun, pareho lang. Kahit na bola lang yung tumatalbog, tapos mga taong naglalakad, parehas lang yung bayad nun. Ang binabayaran kasi yung per feet. Per feet. 12 Yung frames. segundo talaga. Yeah. So, freelance na lang Yun tayo. yung nakakainis, yung pagbarangay yung binibigay sa'yo, tipong 10 tao, tapos lahat sila gumagalaw. Yun eh. Pag nahawa ka ng gano'n, tinitingnan ko muna ng mga 30 seconds, tapos sisimangot ako. Tsaka ko siya gagawin. Oo. Kasi hindi mo naman yan makiklaim na drawing mo yun eh. Bawal. May mga Yeah, NDA. Ang daming NDA. Nakakainis. So, na lang. Gawa ka na lang ng sarili mong artwork. Tapos kahit Oo, kaya nung nung nasa
animation ako. Gumagawa pa rin ako ng comics. Sabi ko, wala akong pake, gagawa pa rin ako ng comics ko. Bahala kayo. Hindi ko Oo. man pwede i-present yan sa tao. Di ba, bebenta ko ba yan? Yeah. Kung mabibenta yung frame yan. Mm. Kaya, well, maganda rin yung animation. Now, don't get us wrong, comics Oo. people. Mahal namin ang animation. It's just Mm. that, mas maganda kung gawa kayo ng sarili nyong IP. Tapos yung IP nyo, yun yung Mm. ida-adapt sa animation, di ba? Parang 13, di ba? Amazing yun. Oo. Yun yung goal. Yun yung goal ngayon ng ano, yun yung goal natin ngayon bilang mga creators. Lalo na nung nagsimula nga yun, sa 13. Although, syempre, sa Japan kasi uso yung yung mga manga nagkakaroon ng adaptation. Pero kasi, bihira yung Filipino-made na comics na nagkakaroon ng animated series. Kaya nung nagkaroon talaga yung 13, parang nagkaroon ng bagong spark yung mga tao na Pinoy pride. na hopefully ma-pitch din natin siya sa ibang mga studios, 'di ba? So yun yung goal. Hindi naman kami galit sa animation, lang. Oo. Gawa din kayo ng sarili nyo. Gawa kayo ng sarili nyong IP, guys. Lalo na yung mga comics Mm. people natin na hindi pa gumagawa ng comics pero may sarili na kayong OC. Mm. Iba yung may sarili kayong story. Kasi iba yung character lang, iba yung sarili talagang story na Oo. ginagawa nyo. Hindi, pero magandang but- start na yung mag-develop ng OC kasi from there, makakabuo ka na Oo. ng story. Oo. May Kasi yung mga mga OC ganun naman, may ngayon. sarili silang, may mga background story naman sila eh. Pero dapat yung Mm. background story, gawin yung comics para, di ba, mas maganda siya. Yun. Pero ang dyan, magandang start na yung mga ganyan. Lalo na kung meron kang knowledge na with animation na gumagawa ka ng sariling character sheet din, merong mga fundamentals ba. Ang laking bagay nun pag in-adapt mo into comics, di ba? Parang ang laki nung ma-adapt mo na knowledge din. Oo. Yeah. Basahin natin yung comment ni Julius Sempio. Can relate dyan sa part na nagiging occupied sa pagmamanage ng projects at mga kasamahan. Yan. Si Julius, medyo marami din siyang group yun. Pulsar Press. Daming minamanage yan eh. Atomos Publishing. Tapos may yung Trial and Error pa noon. Naalala ko. Oo. Yung Trial and Error, siya yung parang predecessor ni Atomos. Ngayon Atomos na siya. Atomos na focus on creating stories and lores behind yung elements from the periodic table. Yon. Syempre syempre ang bida ng Atomos si Cole. Oo. Grabe yan. Si Julius. May sarili pang label yan. May 3 hobby project pa yan. Doon siya nagsimula. Kaya nga eh. Sobrang doon kami una nagkita. 3 hobby project pa siya nun. Tapos kinuha niya ako sa Trial and Error. Tapos nung after a while, si Trial and Error nagsara siya. So, si Julius naman, tinuloy niya to Atomos. Tapos nag-carry over ako sa Atomos. So, dinadaan lang ako ng Agos. Hinahatak lang ako ni Julius. Sige, sama lang ako. Ganun din yung pagtanong ni Julius sa akin. Gusto mong gumawa ng character sa periodic table of elements? Sige. Tapos, nung wala na, gusto mong gawan ng comics yung character mo sa periodic table of the elements na ginawa mo sa TNE? Sige. Ganun. Oo. Ganun kabilis i-convince si Kana. Oo. Sabi ni Mau, yung mga 2D animation prof namin, mga galing Toon City din. Yeah, maraming magagaling sa Toon City talaga. Ayun. So ito, Kana. Nakatulong ba yung pagiging animator mo sa pagko-comics mo? Tingin mo ba malaki yung naitulong niya? In what way? Sobra. Una kasi, nung hindi pa ako nag-animation, sobrang wonky ng anatomy ko. Pero nung nag-animation kasi ako, sobrang ako doon, gisado. Kung parang kung putahe ka, hiniwa, ginisa, kinain, tapos pati yung plato hinugasan. Ganun yung journey ko sa animation kasi talagang nadikdik yung yung anatomy, fundamentals, yung posture. So, nung gumagawa na ako ng comics ko, parang na-apply ko na unti-unti yung yung mas maayos yung pose nila, mas maayos yung shots, yung anatomy hindi na sobrang wonky, hindi sila mukhang chibi, ganun. Kasi yun yung unang naging problem ko yung gumagawa ng comics, mukha silang chibi.
Hindi pantay yung proportions nila. Oo. Pero nung Kapag habang tumatagal, maayos mm. naman. Kapag animation may sariling ano yan eh, style, tapos gagayahin mo dapat yung style ng show. Oo. Tapos mapipilitan ka talagang gumaling kapag nandun ka sa animation. Oo. Or Wala kang kung hindi choice. kung hindi ka willing magpalit ng art style, alis ka. Hindi ka na pwede dun. Alis ka. Goodbye Oo. sa'yo. Ganun lang Siyempre, yun. nandun tayo. Siyempre, alis agad. So, adapt. Yung Oo, sabi niya sa kailangan mo natutunan ko sa animation, yung pagkakaroon ng yung as much as possible, itry magkaroon ng consistency. Lalo kasi may mga character sheets. So, isa yun sa mga natutunan ko doon. Yung kahit pa paano maging consistent yung itsura ng character Mm. in ongoing yung mga scenes. Yeah. Sa comics ka na, ano yung gamit mong style? Are you a traditional artist? Nasubukan mo bang mag-traditional or digital ka Oo, na from start? nasubukan ko yung from traditional to digital. Dadaanan ko yan. Mm. Una, parang nangangapa pa ako na, yung, syempre, di ba, nung uso yung Bakuman, tsaka yung ibang mga gumagawa ng manga, sabi ko, ay, gusto ko mag-dip pen. So, tinry ko mag-dip pen. Pagka-dip Oh. pen ko, napunit yung papel. Sige, tayo, mag-unipin tayo. Tapos, nag-unipin tayo. O, gumana naman siya. Tapos, nung Mm. in-scan ko na, papalagyan ko na ng mga shadows, nababasag lahat ng line. Sabi ko, ang hirap. So, nangyari, nag-convert ako ulit. Naging yung pencils ko, traditional. Tapos, yung lines ko, digital. Sabi ko, Mm. ang tagal. Tapos, nung recently, yung dyan sa Aeon, lahat yan pure Digital na. digital na. Maliban sa thumbnails. Yung thumbnails, ginagawa ko ng trad kasi pag nasa labas ako siya kasi ginagawa. So, nasa notebook siya. Tapos, kino-convert ko na lang to digital afterwards, yung ibang art. Ganun siya. Nadaanan ko talaga lahat. Tinaway ko talaga eh. Ang hirap. Ang hirap mag-scan ng ink. Kasi Oo, may nababasag ano sila siya. pag nasa scanner na. Kapag traditional artist ka, ang dami mo pa pang kailangan. Kailangan mo pa ng scanner, kailangan mo pa ng, minsan kailangan mo pa nga ng printer eh, yung mga iba. Oo. Ang ginagawa minsan yung ini-scan yung rough drawing kasi ipiprint. Tapos i-ink Oo. nila doon sa pinrint nila. Mm. Oo. Minsan Mas parang mahirap. i-scan lang yung blue lines, tapos i-print nila ulit, tapos i-ink nila ulit yun pagka-print. Oo. Tapos i-scanin ulit nila yun. Doon ako Yeah. nagkaproblema sa blue lines. Kasi 'di ba inink ko siya. So blue yung lines. Proud pa ako. Sabi ko, uy, blue yung lines. Sabi din sa tiningnan ko sa internet, pag inop ko yung blue channel, mawawala siya. Pagka-scan ko, pagka-off ko ng blue channel, may mga butil-butil naman. Sabi ko, niloloko ako ng tutorial. Ayun. Lilinisin mo pa yun kapag may mga Lilinisin dust. mo pa yun. Yung dust. Lilinis pa yung sisis ko. Ayun na. Manual pa rin. Nadaanan. Oo. Ganun Pero din. iba yung fulfillment kapag nakagawa ka ngayon ng traditional art kasi nasa Oo. panahon na tayo na halos sa lahat Digital karamihan na. ng mga artist digital na. So kapag traditional ka ngayon, medyo saka sa mga cool guys ngayon eh. Oh, wow, Oo. traditional. Kasi Totoo. nagsimula din ako. Parehas naman siya may advantage saka disadvantage eh. Mm. Sa trad kasi ako sa akin, nagtatrad ako, mabigat ako mag-pencil. So kapag mag-i-ink na ako, ibuburahin ko yung pencil, nakabakat pa din yung pencil kasi nga madiin yung stroke ko. So minsan pag magbubura ka, halos mapupudpud na yung papel, matanggal lang yung lapis. Pero pag digital, syempre minsan madadaya mo na rin yun. So minsan hindi na siya natural na ano. Yeah. So kanya-kanyang timpla lang din, depende yun sa ang ngayon, ang labanan ngayon, kailangan alam mo both. Alam mo mag-traditional, alam mo mag-digital. Para kung ano yung hinahanap ng project, kaya mong gawin. Hindi pwedeng traditional ka lang or hindi pwedeng digital ka lang kasi may mga naghahanap ng traditional, may mga naghahanap ng digital eh. Pero syempre, case to case. Lalo na hindi mo pwedeng mag-AI ka lang. So, ay, Diyos ko. Ay, Lord. Huwag tayo mag-type. Ibang topic yan. Ibang topic yan. Mas mahaba yan. Kulang tayo ng 2 hours. Yeah. 3 hours minimum. Sabi ni Julius,
IKR, Indie Comics Radcast. Malupit talaga mga purely trad. Oo. I know, Meron, right may yan. gano'n. Meron akong nung nakarang isa sa mga event ko, meron akong nakilala na na artist. Ang dami niyang prints, puro LOL. LOL yung League of Legends yung prints niya. Tapos lahat yun watercolor. Sabi ko, ganda ng gawa mo. Oo. Sabi ko, so kami doon, nagkukulit kami. Ganda ng gawa mo, B. Tapos, watercolor. So, chismisan kami tungkol sa LOL, sa kung paano siya gumagawa. Ang saturated, tas ayun, watercolor yung gamit niya. Ang ganda pa rin ng feel ng Yeah. trad na artworks. Mm. Lalo na pag yung colored, watercolor, ang ganda pa din. Yeah. Ang galing Iba, nga iba niya kasi yung na-translate niya to products. oo. Iba yung dating kapag nakita mo yung mga gawa niya tapos malalaman mo traditional pala. Parang gusto mong saluduhan eh. Oo, Idol. yung tiyaga. Idol. Yung tiyaga Idol talaga. yan. Mm. Mas idol nga lalo pagka yung kulay nga, like yung watercolor, yung talaga yung mas nakakabilib. Kasi ako, sa trad, hanggang inking lang. Pag kulay, hindi ko nakakayang pag may kulay. So, mostly flat lang. So, talaga, yung iba na, yung marunong mag-copic, yung color pencil, watercolor, whatever. Ay, Talaga, yaman yan amaze kapag na amaze na. copic. Kapag naka-copic, ano yan. Pag yayaman copic, yan. alam mo na, pag copic, Yayaman mga yan. ano mo na, professional na yung pag-copic na rin yung gamit. Yung, illustrator talaga. Or, mayaman ng parents. So, totoo. Kasi ang mahal ng copy ka. Pero Ang hirap meron mga bago ngayon na baka copy quality. pwede naman pinag-ipunan din. Pinag-ipunan, Hindi, kasi yung basic ng copy, 12 colors pa lang, 2,000. Bagay, yung per peraso, magkano ba dati yun? Naalala ko yung dati, 200. Sa Jovir, 150. Hindi ba sa Jubel? Kailan pa yung huling tingin ko pa noon, ano pa yun? 2013 pa ata yung gano'n, 100 pesos lang. Parang 280 na ata siya ngayon. Mga 280 ata. Yung una kong tingin 280. Pero dati kung 100 lang yun, mahal na rin yun. More pa kaya kung ngayon, di ba? Bili ka isang set. Ngayon mas mahal na. Pero may mga Ngayon bootleg naman, na topic na medyo decent naman, madami pero na. mabilis lang din mawala yung tinta pag merong mga on the rise ngayon na parang ganun din, na alcohol marker. Sikat yun eh, Ohuhu yung brand. Ang daming mga di ba, yung parang umiyak. Pero yung quality niya, mukhang okay naman kasi hindi siya sobrang mura, pero maganda siya. Ni-review din siya ng iba-ibang mga creators. Okay naman daw. Pero haven't tried. Ano lang tayo, yung mga binibili ko yung medyo mura lang para kung magkaroon man ako ng mga mistakes, hindi masyadong masakit sa bulsa. Yeah. Isa rin sa mga tinigilan ko ng bumili yung pagbili ng art materials tas hindi ko nagagamit kasi parang sarap bumili. Ang dami ko nang naging ganyan. Bumili na ako ng prang. Meron dati yung mga prang na watercolor, di ba? Yung pang talaga, hindi ko rin nagamit. Natuyo na't lahat. Tapos yung mga Copic din na although limited na kulay lang, kaya nga alam ko yung per peraso yung 100 plus ng before. Parang nakalimang ganun ata ako. Wala, hindi ko rin nagamit. Tapos Unipin, palit yun kada buwan. Ang dami na sayang. Na rin ako dati. Ang mahal-mahal. Anong tawag sa pinakamahal na na color pencil dati? Yung nakalagay pa dun sa Prisma color yun. Tinry ko rin. Sabi ko, hindi talaga kaya yung kulay. Tapos digital na lang ako. Yeah. Ako ngayon yung ganyan ko gouache. Meron akong gouache. Tapos di ko pa nabubuksan. Yung Mia Healing. Ganda. Di ko pa nabubuksan. Ang ganda yun. Yeah. May gouache ako, may watercolor, may Copic, may color pencil. May Crayola nga din ako eh. Yung Crayola. Yung Crayola hindi ko. Nag-ano na kasi ako nag-transition na naging digital na talaga kasi yun yung parang yung bilis yung hinahabol ko, hindi yung output na sa mga commissions, kailangan mabilis. Ako ginagawa ko para meron pa rin akong hint ng trad. Nagtatrad ako during events, nagtatrad commissions ako. Para yun yung yun yung panahon magtatrad ako. Pag yung art pag nagko-commissions ako kasi una, kasi
iba yung okay naman mag-digital kasi for me kasi, ang advantage nung digital is yung ease of yung convenience. Pero yung 'pag Hmm. traditional kasi, walang blue light. Yun yung medyo Oo. binabawasan ko din. Kaya 'pag yung art 'pag yung mga events, 'pag yung commission ko hindi ko na dini-digital, tinatrad ko na lang para Mm. ano, Mm. para hindi siya sobrang bigat or para hindi Oo. takaw-nakaw kasi gadgets siyempre mahirap na. Yeah. Mm. Basahin natin yung Maganda comment rin sa ni Milo. Ay, sige, sige Mick, tuloy mo hindi, muna yan. sige. Go. Hindi, inaano ko lang yung practicality din ng digital. Mm. Kasi sa akin naman din, 'pag nagbalik ako ng trad, sisirain yung anak ko. So, hindi na ako puwedeng Mm. bumalik sa trad. Oo. Ayun lang Oo. din naman yung reason. Yeah. Basta kapag sa mga nagdi-digital artwork dyan, always back up your files. Kung kaya sa cloud, mas maganda para kahit na makurap yung SD card, Mag-invest memory kayo sa card. cloud. Oo, sa cloud. Mag-invest kayo sa cloud. Sobrang Kasi crazy, worth it yung may mga files akong nawala na, yung pinaghirapan mo ng matagal, tapos hindi mo na, wala na. Kasi, wala na, naburay na. Kasi tsaka yung digital. backup nyo, make sure na may backup din. Ibig sabihin, kung magba-backup ka sa cloud, make sure na may backup ka rin somewhere external, may hard drive na external, mas okay. Kung talagang kailangan mo i-preserve yung gawa mo. Mm-mm. Kasi Yeah. syempre, hindi rin natin alam pwede mangyari sa cloud. Baka mawala yung site, makurap. Oo, At yung least may backup ka server. pa rin. Oo. Kung Although, kaya, magandang investment yung cloud, kung kailangan mo ng malaking storage. no, Worth it na investment yung kasabay ng bibilin yung device for digital. yeah. Gawa kayo ng maraming email na Gmail, tapos meron kayong maraming Per Google comics. Drive. Oo. Oo. Per comics isang email para may Email. isang Tapos yung email address mo, yung pangalan din ng comics para alam mo, di ba? Oo. Oo, puwede. Life hack. Libre naman eh. Life hack siya. Mm. Sabi ni Milo, ito, batch 1 ng Toon City Animation. One of the best things I learned from working sa animation industry was consistency and flexibility, both sa pagtatrabaho and sa pagtanggap ng client feedback. Hindi ka pwedeng sensitive kapag nasa animation industry ka kasi talagang sasabihin nila yung mali mo. Hindi nila i-sugarcoat. Correct mo yan, mali. Hindi, totoo naman niya kahit anong field ng work, lalo na kung may client na involved. Ganun talaga din yung Mm. kahit anong client, yan na involve ang kliyente. Yeah. Talagang Sabi ni pag nakita niya may mali, walang Oo. Yeah. In general, dapat hindi tayo masyadong sensitive. Kailangan kaya nating tumanggap ng feedback. Sabi ni Julius, parang kay Marius, may mga templates siya ng line arts tapos mamanu-manuhin niya yung colors. Ayun yung mga binebenta niyang artwork, 'di ba, sa mga events. Mhm. Oo. Sabi Ganun nga. ni Milo, mahilig ako pumick up ng trad painting technique sa mga nagkukulay ng Warhammer tapos ina-apply ko sa DG. Yeah. Tapos sabi niya ulit, saka utang na loob bumili kayo ng uninterruptible power supply, UPS. Yan, bili kayo ng UPS sa mga Totoo, naka-PC. naka-PC. Kasi kapag nag-save kayo, tapos habang nagsisave siya, tapos biglang nag-brown out, goodbye Philippines. Wala na yun, corrupted na yung file. Hindi na masyadong makarelate. Naka-iPad kasi ako. Pero totoo. Kailangan pa rin yan. Social naman ang kasama natin, naka-iPad. Grabe, naka-iPad. Oh. Pinag-ipunan naman kasi yun Pinag-ipunan Bawi naman na ata eh. Nabawi naman. Nag-ROI naman na ata. Yeah. Matagal bali nang bumili ng bago. Ipon pa rin yun, syempre. Hindi yung Ipon ulit. Lalo na, bili ng lalo bago. na kung digital artist ka, highly recommended ang iPad kasi kahit nasa labas ka, pwede kang mag-drawing kahit na naka-coffee shop, nasa biyahe. Lalo na kung may anak din. Mahirap kasi pag kami yan. Yeah. Sabi ni nung nakaraan, yes, always back up your files online and external editing. Yes, go ahead, Kana. Nung nakaraan, may nakatabi ako sa event.
Hindi iPad gamit niya. Titingnan ko na matagal. Sabi ko, ano yung gamit mo? Ano, nakaano siya, XP Pen Magic Drawing Pad. Na, Maganda din. nakikita ko nga sa Oo mga nga. ads and curious ako. Parang na Mas siyang bago, iPad din oo. talaga na. Mas mura daw yun eh. Ang mura. Mas mura siya ng Hmm. malaki-laki. Kasi 'di ba si ano, lalo na yung bago ngayon parang mahina 30 or 50. Siya ano eh, less than 30. Pero Pwede na. ayun. Oh. Tapos Pero, baka well, pwede ka pang maglagay ng memory card doon, hindi katulad ng iPad, Alam ko limited. pwede. iPad. Oh, Pero may mga iPad Maganda din yung kasi na ano pen eh. niya. May mga iPad din na less than 30 din, so baka parehas ka. Pero depende kung yung may SD nga na ano, baka mas convenient yun. Oo. Pwede kang bumili ng 128 gig na SD card, tapos kapag puno na, palitan mo lang. Meron na nga tang micro SD na ano eh, more than 128. Baka nga may parang 500 gig na ata ngayon no, sa mga Oo. camera. Yeah. Hindi ko alam, baka mali lang ako. Hindi ako super techie. Pero I Yeah. think baka Pero yung meron ng ganun. 128, ano na yun, very common na yung 128 gig. Sabagay, malaki na nga Ayan. rin yan. Unless talagang marami kang ginagawa per day. Parang mga 100 drawings per day. Kulang yung 128. Yeah. Parang One ano all, makina. kaya Sa 100. 100 drawings per day. Ano ka makina? 100 drawings per day. Xerox machine. Yeah. Winter ka. Sabi ni Julius, Galaxy Tab. Ayun nga, may mga Galaxy Tab nga din na pang drawing. May nakita ko si King Masinto nag-Galaxy something din. Yung pinaka bago nung Samsung na tablet. Maganda rin daw. Pero Si Julius, laging naka ano yan eh. Lagi siyang naka Samsung Galaxy Tab sa ano. Sa event. Meron ng 512 gig saka 1 terabyte na micro SD. Ginto nga lang ang presyo. Oo. Medyo mahal. Pero yung ipon lang. Ipon lang. Gayahin nyo si Mick, mag-iipon para sa art supply, art materials. Kasi kung willing ka naman talaga. Oo. Ang prinsipyo ko dyan, kapag gagamitin mo sa work yung isang bagay na bibilihin mo, hindi yun luho. Ano yun? Kailangan yun sa trabaho mo. Diba? Necessity yun. Ano yun? Investment mo yun sa work mo. Para makapag-work ka ulit. Yeah. Para makapag-ipon ko ulit bumili ng bago. So parang ano ka lang din, parang nag-upgrade ka lang din ng ano mo. So mag-i-invest ka pa ng equipment para mas mag-level up yung ano mo. Yeah. Yung trabaho. At ito mga medyo mabilis na yung oras natin. Naka 1 hour na tayo, bilis. Sino yung mga influences mo sa pagdodrawing, sa pagko-comic, sa art, ganyan? Sino yung mga influences mo? More on Japanese yung influence ko. Pero pinaka-main ko na influence Clamp. Tas ngayon Pokemon. Tas naghahalo-halo na lang habang tsaka si hindi ko lang kilala nyo siya, si Yazawa Ai. Siya yung may gawa ng Paradise Kiss tsaka Nana. Pero medyo malayo. Medyo malayo yung gawa ko ngayon compared sa gawa nila. Pero sila yung mga main influence ko talaga ever since. Yan. So basically mga shoujo style na Shoujo to shonen. Bihira yung shonen. Hindi ko alam kung bakit. May something na sa style nila. Sa storytelling, sila din yung mga influences mo, o may mga iba kang nilook up in terms of storytelling? Storytelling, usually may iba pa, pero hindi ko lang ma-pinpoint yung name kasi naghahalo-halo na lang sila. Pero mostly may iba, mostly hindi sila, more on art sila. Pag sa storytelling naman, nag-explore kasi ako ng iba-ibang storytelling styles. Pero hindi ko ma-pinpoint kung sila ba or may iba pa. Ito, bakit mo gusto yung comics as a medium of art? Yan. Bakit gusto mong mag-comics? Ano yung meron sa comics na hindi mo mabitawan? Siguro mahirap ng tanong. Thank you for the wonderful question. Iba yung charm ng comics like compared sa sa agad-agad mo nakukonsume na media. Parang
minsan kasi 'pag nagbabasa ako ng comics or ng manga, 'pag tinitingnan ko yung panels, kita ko yung effort nung ano, nung artist itself compared yung 'pag sa animation kasi or sa 'pag yung ginagawang 3D. Gano'n pa naman siya pero iba yung dating talaga nung comics, eh, lalo na 'pag na-try mo na talaga siya by itself. Iba Mm. yung discipline niya. Oo. May certain charm talaga siya na mahirap ma-translate minsan. Merong iba na magaling translation pero may ano, eh, iba yung feeling na parang hawak mo yung libro ta's parang kang nanonood ng movie minsan lalo na 'pag yung maganda yung pagkakagawa ng panels, yung ano siya, very well maganda yung flow, may Mm. gano'n talaga. Kaya hindi ko rin talaga Saka mabitawan yung pag-comics ever. saka mas nakakabilib na malaman mong iisang tao lang yung gumawa ng comics. Sa Oo, animation lalo na kasi 'pag ang gano'n. dami nila, eh, isa silang buong team. Tapos sa Mm, comics puwedeng ikaw lang yun. mm. Mas ma-appreciate mo rin yung comics kapag gumawa ka na ng comics kasi alam mo kung gaano siya kahirap. Ang Totoo, hirap kaya gawa na kayong mag-comic. comics, guys. Oo. Magbasa din tayo, magbasa din kayo Magbasa din Um, kayo. kasi Magbasa kayo, ta's gawa din Oo. kayo para Oo. dumami tayo. Mm. mm, Para maraming competition and mas i-improve ang ating comics industry and will take over the world. Comics community to the tsaka yung infinity. yung reading culture na lang din para mag-improve kung ayaw nila magbasa ng novel. Try nyo comics, Mm. 'di ba? Parang gano'n. Pero Oo, Yeah. in general ano, yung pagbabasa talaga dapat ma-improve pa natin. Yun ang pinaka-ano Mm. natin diyan. Yeah. Puwede nyo simulan sa comics, 'di ba? Kasi comics yung madaling i-digest na medium, na ano ano ba tawag dun? Na part of literature. Puwede Mm. niyong madaling basahin ng comics, 'di ba? So, kung ayaw niyo ngayon magbasa ng libro na novel, 'di mag-comics kayo, 'di ba? Comics muna. Mag Oo. mag-i-improve pa yung oo, comprehension niyo para hindi kayo puro comment sa social media ta's di niyo Oo. binabasa yung ng maayos yung ano, Mm. post, 'di ba? Mga mm. gano'n. Oo. Para hindi kayo mabiktima ng mga fake news. Mm. naging Totoo ano yun. na naging rant na sa social commentary na itong Indie Nanggigil Comics na, eh, Podcast. sorry. Political na itong Indie Comics Podcast. Hindi naman. Improve lang ano, reading Improve culture lang. lang. Kasi pag marami May nang malaking tulong din talaga. pag marami nang nagbabasa, edi 'di ba, mas maraming Mm. comics. Masaya tayong Mm. lahat. Lalo Yeah. na ngayon mas Tsaka accessible na yung comics kahit anong Mm. form man siya. Oo. Parang be it book mm, format man or parang vertical format man. At least andun siya. oo, Mm. nasa kahit saan 'di ba nag-start nga ang comics 'di ba bilang ano nga 'di ba, parang sa palengke lang. Hindi naman siya Oo. gano'n ka super expensive. Hanggang ngayon naman makakabasa ka naman anywhere nun. Hindi naman Oo. 'yan Tsaka Ngayon mas ngayon nakakatuwang hindi oo. makakita ng tao na 'pag may kasabay ka sa bus, Mm. mas nakakatuwang makita ng taong nagbabasa ng comics o webtoon Yeah. kaysa yung nanonood ng ano, ng mga TikTok ta's naka-ano, hindi naka-earphones. Naka-doom scroll. Nagdo-doom scroll doom ta's scroll. naka-loudspeaker sa gitna ng bus. Loudspeaker. Mas gusto ko yung mga nagbabasa ng comics, nakikibasa pa nga Na ako minsan, eh. Pero 'pag yung nakakainis yung hindi nag-headset no sa public tapos ang oo, ingay nung cellphone niya. oo, ta's Kaya yung maririnig mong tunog, yung monotone pa yung pinapakinggan nilang content. AI yung yung boses. mga Oo, hindi meron pa yung minsan yung mga nagba-vlog na ano, yung, tara mga katropa, tayo gumawa ng mga leche plan." What? Yung mga Gaganon gano'n. sila. What? Tapos yung mga palakpak nakakatuwa. pa na Ah. yung Oo, mga yung huwag dolphin laugh. gano'n. buti nga nawala na yung ano, yung parang credits na ano, yung directed by ganito. Dati Ay, oo. but Ah, inis ako do'n. oo. Nagbabago-bago din siya eh. Nagbabago-bago Ayun. din talaga yung Oo. trend. Pero yun nga, So, yan. magbasa Ano tayo yung na magbasa tayo ng comics, umattend kayo ng mga comics event para malaman nyo kung may mga comics doon na magugustuhan nyo. Meron at So, meron para sa yes. kada tao. Yeah. Ano yung ma-advise mo sa mga aspiring, yung mga gustong gumawa ng comics? Ano, gawin niyo lang.
Pero kung talagang i-print niyo siya, magsimula kayo ng wag niyong wag niyo muna siya gawing mahabang-mahabang series. Try niyo munang gawin na na one shot siya. Parang Mm. yung singular, parang lang, one chapter, mahaba man yung chapter o hindi. Para lang matesting niyo. Tsaka para hindi kayo malula. Kasi, nangyayari, experience ko din siya na Mm. sinusolusyonan ko ngayon na parang pag gumagawa ka ng masyadong mahabang series, ang hirap mag-explore afterwards. So, Hmm. ang payo ko is gawin niyo siya. Gawin niyo lang talaga siya. Parang gawin niyo yung script, gawin niyo yung storya. Pero at the same time, wag niyong sobrang gawing mahaba para Mm. hindi kayo tatamaring gawin siya. Kasi pag sobra siyang haba, pag naka-experience kayo ng difficulty, tatamarin ko yung gawin siya. So, wag niyong gawing sobrang haba para magawa niyo pa din siya. Tsaka wag kung hindi niyo siya kayang upuan ng isang araw, unti-untiin niyo siya. Lagyan niyo lang siya ng set na oras para gawin niyo, para matuloy-tuloy niyo siya. Ayun. Tsaka Yeah. wag kayong matakot gumawa ng comics. Hindi siya intimidating kasi na-experience ko yung mga ibang nakakasama ko sabi, "Hindi ko alam paano ko gagawa ng comics, eh." Puwede 'yan, makakagawa kayo. Madaming Mm. resources online. Hindi Yeah. na kagaya hindi gaya before. Parang ngayon 'pag Mm. nag-type ka lang sa YouTube, ang dami ng sources. Kahit na iba-iba yung putol-putol pa yung 'pag napagsama-sama mo yung mga tinuturo nila, matututo ka ng gumawa, eh. Kaya Oo. try niyo lang Yeah. talaga. Maraming tutorial online pero minsan nakakalito kung ano yung susundin mo kasi iba-ibang Mm. artist, iba-ibang process. So, piliin nyo kung Ibang anong perspective style din. yung kung piliin nyo kung anong style yung gusto nyo tapos mag-stick lang kayo doon sa mga tutorial na ganung Oo. para hindi kayo masyadong ma-overwhelm. Kasi too many Oo. choices nakaka-overwhelm yan. Mm. Ito Kana, one last question bago tayo mag-end. Mm. Ano yung isang best tip na maibibigay mo sa kahit siguro sa mga matagal na nagko-comics o bago nang nagko-comics na para mas mapabilis or mas ma-improve yung pag-process sa paggawa ng comics? Ano yung tip na pwede mong ibigay na very useful na discover mo na pwede mong i-share sa mga comics people natin? Ang useful tip ko is kung puwede kayong wag kayong mahiyang gumamit ng references. Like halimbawa picture niyo, 3D models ng ang laking tulong nun lalo na kung 3D models ng ng mga building or ng characters for poses. Malaking tulong siya kasi hindi na kayo mahihirapan. Tsaka Mm. para on point agad. Yun yung isa sa mga natutunan ko recently, lalo sa ginagawa kong comic ngayon. Gumamit ako ng 3D models for the posing. Mm. I think yung Mm. ibang mga comic kaya gano'n na din. Ang laking tulong niya kasi hindi ka na mahihirapan masyado, lalo na 'pag yung extreme angles. Mm. Sobrang laking tulong niya. Para Yeah. parang assistance siya. Hindi naman yung computer yung nag-drawing, ikaw pa din. Assistance lang Mm. siya. Yeah. So yun, huwag kayong mahiyang gumamit ng mga resources like 3D Yeah. or photo bashing, okey lang yun. Yung iba kasi sinasabi nila, hindi ka totoong artist kapag gumagamit ka ng reference. Like, good Ah, luck. sino yun? Kung hindi ka gagamit ng reference, good luck. Good luck Good luck talaga. Kasi sa'yo. halimbawa, pinadrawing ka ng kabayo tapos hindi ka titingin sa reference. Anong itsura ng kabayo yung Ano idodrawing mo, di ba? siya, iba. Hindi sila Tapa na na yung lang. totoong artist. Ano lang ako, Oo. mapagpanggap lang ako. Tapos ang Mm. nagsabi pala si Kim Jong-gi, no? Ah, wag Sorry na. po. Sorry po. Totoo Sorry po na agad. yun. Totoo po Sorry yun. na agad. Sabi niya. Ayun. Thank you everyone sa mga nanood sa Indie Comics podcast episode namin with Kana. Alam ko busy na lahat kasi malapit nang mag-New Year. Oo nga. Pero salamat at sinamahan nyo kami today. May sinabi si Mau pahabol, it should be illegal to watch videos or listen to music without earphones in public. Nakaka-istorbo eh. Mm. Depende na lang kung maganda naman yung taste sa music, okay lang. Baka matagal. Oo. Pero kung medyo nakaka-distract ka, wag na talaga. Ito, sabi ni Milo, and mag-warm up kayo before mag-drawing. Wag mag-pressure sa lahat ng idodrawing.
kailangan i-post. Oo, pwede namang hindi i-post yung mga drawing, mga ano lang. Para sa inyo lang talaga. Mm. Tsaka pang set din ng mood din kung ganyan may Oo. warm up. Magandang Mm. pag-set Dati ng Dati nag-aano pa ako yung gesture drawing, quickposes.com, tapos 1 Mm. minute each. Para lang lumuwag tong mga muscle joints dito sa kamay. Tsaka hindi minsan ako pag ano rin eh. Kailangan ng ano sa mood eh, yung pag nag-warm up ko muna, nasa-set talaga yung mood mo na okay. Satisfied na ako, tuloy-tuloy na. Drawing na tayo ng actual after ng warm up. Oo. Ako nagbibilad ako sa araw para warm up. Oo. Ganun pa. Araw. Ako napakulong ko sarili ko. Pag malambot na. Malambot na, pwede na. Pwede na. Ito sabi ni RH. Pwede ding wag na mag-warm up. Gawa agad ng graphic novel. Oh. Ikaw lang nakagawa nun, RH. Parang di po ata namin kaya yun. Ayun. Okay, thank you everyone sa lahat ng mga nanood sa IKP episode natin. See you next year. Happy New Year everyone. Happy New Year everyone. Happy New Year. Happy New Year everybody. Sorry, gulo ng kwarto ko. Thank you everyone. Thank you po. Kana please invite them to follow you sa mga pages mo. Ayun. So, pwede niyo po akong i-follow sa mga social media pages ko, which are syempre X, Facebook, Instagram, TikTok, para at saka sa Blue Sky, yung handle ko is same lang din naman. It's @kanakisaragi. Ayun. See you there. Very halos same naman siya. Halos same lang din yung post. So, pili na lang kayo kung saan nyo gustong sundan. Yun. So, thank you po ulit for guesting me today. Sabi ni Alexel Lee, idol ko po yung si Kana. Ay, wag mo niloloko. Alexel Lee. Mas idol ko po yan. Naloko po tayo yan. Magpanggap. With that, thank you everyone. See you next year, 2025. Kunwari yung sa mga yung mga nasa TV.